Ayun mga tropa, gawa na yung base plate natin. Gumawa lang tayo ng parang pag ganyan, no? O ayan mga tropa, nalagay na natin, no? So ganito yung itsura nya, no? So may screen tayo dito. So Astrobox inspired. Ay maggagawa tayo ng DIY budget meal na widowhood box. Welcome back guys sa aking YouTube channel, no? So, bakit ba lagi tayong gabi nagba-vlog mga tropa, no? Laging madilim, no? So, na-miss kong mag-vlog dito sa sa Nimilof ko. Matagal-tagal na rin bago ko nag-vlog ulit dito. So, yung nakaraan, ayun, bago nga pala ang lahat mga tropa, maraming salamat, no, sa panonood ng yung bago kong upload, no, yung kay Astro Boy no, sa Pangasinan. Grabe. Sobrang daming nanood. So, maraming salamat sa inyo sa mga subscriber ni Ianski Pigeons, no? So sa mga bago pong subscriber, ako nga po pala si Ianski. So ngayon mga tropa, makita nyo naman sa thumbnail tsaka sa title ng video natin, ay maggagawa tayo ng DIY budget meal na widowhood box. So na-inspired ako dun sa pag-visit ko kay Astro Boy, no? Nakita ko yung loft niya. So nakita ko yung mga widowhood niya, mga DIY, no? So tipid lang na materyales. So why not gawin din natin dito sa loft natin? Kasi yung gamit ko dito is yung yung box perch lang. So nataon din mga tropa na kailangan na ring palitan dahil mas maganda yung mamamonitor mo yung droppings tsaka yung kondisyon ng ibon. Ayan mga tropa, ito yung sinasabi ko sa inyong Astrobox, no? So Astrobox inspired na widowhood box. So lang to mga tropa, tipid materials lang, mga kahoy lang yan, paleta, palochina, no? So depende na lang kung anong size yung gusto nyo. So yan, nakabuo ako ng ngayon. So 4 na layer to, yung dalawa wala pang mga pinto, pero madali na lang yan yung pinto. So ito, yan, ganyan yung pinto, madali lang yan, 2 kahoy lang, tapos yung manipis. So ngayon mga tropa, tuturuan ko kayo kung paano gawin yung box. Napakadali lang, simpleng-simple, basta gumawa lang kayo ng lagayan ng kamatis. So unang-una, syempre kailangan nyo ng mga tools. Ito, ginamit ko ay syempre barena or drill. Gumamit din ako ng level para mag straight, pero hindi naman siya straight, oh. Martilyo, tapos kailangan nyo syempre ng metro. Then kailangan nyo rin ng lagari. So ginagamit ko yung jigsaw para hindi na ako manual na naglalagari. Tapos kailangan nyo rin ng pako. Ito yung maliit na pako lang para hindi pumutok yung maliliit na kahoy. Tapos di uno na metal wood screw, yung black screw yung tawag dyan. Tsaka uno media, 1.5 na black screw din. Yan, kailangan nyo rin ng syempre ruler, lapis. Tapos ito pang-cut to ng chicken wire. So ito ginamit ko yung 1x1 na chicken wire. So para dito yan. Ayun. Tapos ayun. So ang kailangan yung mga kahoy, syempre ito may mga kahoy tayo dito. Bumili ako ng paleta na 3x1. 39 yung haba nito. Yan. Tapos gumamit din ako ng una media. Una media ba to? Hindi, 1x2 pala to. Ayan, yung 1x2 na kahoy para sa pinto. Tsaka itong saan ba? Ito, yung mga to. Ito ata yung tinatawag na uno media. Kalahati by 2. Hindi ko alam, basta yung pinakamanipis. Pinagtabasan lang yan, yung kahoy na yan. So gagawin ko muna yung pinaka base plate nya, yung base frame nya. Ito yung base plate natin, yung pinaka base ng ating box. So yung sukat niyan mga tropa ay kayo nang bahala, no? Kung depende sa inyo, kasi ito kinostomize ko lang to sa kasya dun sa loft ko. So ang sukat ng box na yan ay nasa 38 inches. Tapos hatiin nyo lang sa gitna. So ayan, may hati na sa gitna yung base plate natin. Ito lang yung kailangan rectangle. Tapos bago natin itayo yung mga sides, naka pre-cut na ako mga tropa. Ayan, pre-cut na yung mga gagamitin kong mga kahoy. So itong mga to sa side yan dito. Ayan, dyan. Yan yung pagtatayo. Parang haligi. Ayan, yan yung haligi ng box natin.
Tapos itong mga to ay yung mga sahig, yung mga ganyan. So ginamit ko sahig pure kahoy na para komportable yung ibon. Para mamamonitor ko rin yung ipot nila, yung droppings nila kung basa o buo. So kukudkurin ko na lang. Tiyagaan na lang, no? Kasi yun naman na yung purpose ko. Kailangan ma-monitor ko yung ibon, lalo na kapag karera na. Kaya ito yung ginamit ko, kahoy. So ilalagay ko muna yung flooring bago natin itayo yung mga side. Ayun mga tropa, gawa na yung base plate natin, no? Ayan. May sahig na tayong kahoy. So ang ginamit ko ditong screw dito sa mga sahig, lang 1 inch yung uno na black screw. Ang purpose nun para mailubog ko siya ng husto. Nakalubog yung ulo ng pako para pag nag-scrape ako ng droppings nila, ipot, hindi kakanto dun sa sa screw. Kasi pagka yung D1, yung 1.5, baka lumusot. So ayan mga tropa. So gagawin naman natin susunod ay yung sidings na. Gawa na yung sidings natin, no. So ito, na-screw na natin. So gumawa lang tayo ng parang pag ganyan, no. Ayan, parang baliktad na U. Tsaka natin in-screw sa dalawang gilid. Tapos dito sa kabila, same lang din. Ayan, so gawa kayo ng parang pa ganyan. Ayan, parang pa N. Tapos screw nyo lang dito. Ayan, ito nilagay ko sa loob. Ito yung pinaka maghahawak ng natin, yung pinaka top, no, parang bubong. Siya yung maghahawak. Dito natin i-screw. Ngayon ang kulang, ito mga tropa, kaya ito, di kasi kasya yung 3 inches. So okay lang yan, lalagyan ko siya ng hati sa gitna. Kasi nga bawat isang layer, 2 butas. So lalagyan ko siya ng ganyan pa. At yun yung gagawin natin, pero lagay muna natin yung 2 taas. Okay mga tropa, so lalagay natin yung taas. So ito muna ang 2. Huwag nyo munang lagyan yung gitna, kasi may gagawin pa tayo sa loob para madaling gumawa. So yung next natin, ayan, screw nyo lang yung mga tropa, magkabilang mga kanto. Ang gawin natin susunod ay yung hati sa gitna. So para natin malagyan ng hati sa gitna yan, kailangan natin maglagay ng 2 maghahawak nung division. So dito, so sukatan nyo lang yung kung gaano kataas to, tsaka yung sa kabilang side, and then i-screw nyo dito sa mga frame. Okay? Okay yun mga tropa, naikabit na natin yung maghahawak ng division natin. So sabi ko sa inyo, putol lang kayo ng ganyang kahoy, screw nyo dito magkabilang side, harap at likod. Ayan, oh. Ayan. So next na gagawin natin, lalagay na natin yung division dito. So sukatin nyo lang mga tropa yung haba nito. So ang technique dyan mga tropa, kuha kayo ng kahoy. So eto, ayan, tapos ididikit nyo dun yung dulo, dun sa kabilang side. Ayan. Tapos sukatin nyo dito sa kanto, sa loob. Ayan, guhitan nyo dun para saktong-sakto. May divider na tayo. Ayan, nalagay na natin, no. So ito mga tropa, kung medyo OC kayo, no, dahil meron siyang konting ubang, tsaka dito sa kabilang side, sa akin okay lang yan walang problema. Pero kung gusto nyong walang ganyan, tapalan nyo na lang ng tabla or kahoy. Kuha lang kayo ng gantong manipis. Pwede kayong mag-cut, o kaya pag dito na lang sa taas, tapalan nyo yung medyo manipis. Ganito, oh. Yan yung uno medya. Pwede nyo tapalan pag ganyan. Parang gano'n ang mangyayari sa sulok na yon. Pero ako okay lang yan, wala problema dyan. Okay, susunod din gagawin ay yung division dito sa bawat butas. Kasi to widow hood nga siya. So pwede tayong maglagay ng kapares dito sa loob, tsaka dito. Sukatin lang natin yung hati. So parang ganito mga tropa. Ayan, so dito natin nilalagay yung hati. Ito pala yung best example. Ayan, meron siyang division. Pwede tayong maglagay ng nest box doon, tsaka ibon. So ito natatanggal to. Ayan, ayan. So shoot nyo lang dun sa dulo. So yun mga tropa, kunin lang natin yon. Tapos gagawa na tayo ng mga frame dito sa harap. Nalagay na natin, So ito yung sa harap. Ito yung maghahawak ng pinaka division natin na screen. Diyan isusuot yung parang screen natin na pang divide, nitong box na to. Tapos dun sa likod, nilagyan na rin natin. Yan. So pako-pako na lang yan mga tropa. Itong mga maninipis na kahoy na to, pako-pako na lang. Yan, okay na rin dito sa kabila.
Yan, tagusan na yan, oh. Yan, shoot na siya doon. Okay, ang next natin ay lalagyan natin ng screen to. Ayan, oh. Oh, may screen. So, gagupit lang tayo, tapos tapako natin dito. Ayan, magkabila. So, ganito yung itsura niya, no? So, may screen tayo dito. Tapos, pinalaman natin dito sa may parang patabla na to. Tsaka natin ipinako para matibay yung screen. Yan. So, ganyan siya mga tropa. Dito rin. So, ang purpose niyan ay para makikita nung cock o kung sino man yung winiwido nyo na kalapate. Yung nasa loob. Diba? Para makikita. Pwede nyo rin yung butasan dito kung gusto nyo magpakain sa loob nito. Pero ako saka na. Pagka na-try na natin. Pero if ever bubutasan ko yan, ito. Tapos dito na yung pakainan. Para pwede silang kumain dito. Pero yung pinto, pwede rin naman doon. Nilagyan ko siya. Okay, so susunod natin mga tropa. Ito na yung mga panghuli na to. Yung ito. Yung gilid, lagyan na natin. Tsaka yung taas. Saraduhan na natin to. Yan. Tapos, yung pinto. Yan. Yung pinto na lang kulang. Yung likod mga tropa, kaya bukas yun. Hindi ko na yung tatakpan. Kasi nga, isasandal nyo naman yan sa gilid ng loft nyo eh. So masasaraduhan din yan. Okay yun mga tropa. Tapos na itong box na to. Hindi, ito 7 na lang, isang kulang. Pero yan, natapos na natin ganito yung magiging finished product nya. So na-close na natin itong taas. Na-close natin yung gilid. So nagawa na natin yung pinto. So yung pinto ay ganito lang mga tropa. Simple-simple lang. So 2 pahaba. Tapos ito na yung maghahawak ng pinto. So ito pwede tayong maglagay ng ano ito, pakainan, no? Kung gusto natin magpakain dito sa loob ng widowhood box. Tapos ilagay siya ng bisagra, yan, para nabubuksan siyang ganyan. Okay, so ganyan yung design natin, Astro box. So ang kulang lang dito, lock. Mag-screw lang kayo ng kahoy diyan na napipihit. So parang ganito mga tropa. Yan, so pang-lock na rin yan dito sa divider nyo dito. At the same time, lock na rin ang pinto. So, pipihitin nyo na lang ganyan. Alright, diba? Okay, high-tech. So, ganyan mga tropa. So, gagawin ko, tatapusin ko na lang muna itong natitira. Tapusin ko to, tapos lagyan ko ng mga pinto yun. And then, ready na tayo para ilipat to sa pliers loft. Okay? So, bali 5 to. 4 to, pang 5 to. 5 layer, no? Sa isang side lang yun, pero meron pa tayo dito gagawin, mga kung siguro 3 to o 4. So depende kung magkakasya pa yung kahoy natin dito. Kung hindi man, at least basta minimum 4 pa yung magawa natin na layer. So ayan mga tropa, so nagawa na natin ang ating mga box perch na Astro Boy inspired widowhood box perch. So na-install na rin natin dito sa ating loft. At maganda naman sa yung kinalabasan sa paningin ko. Okay na sa akin, no? Lagay ng kamatis. So paalala nga lang pala mga tropa, yung gawa ko po ay hindi professional, no? So sa akin okay na, no? Basta may matirahan lang yung ibon. So sabi nga ni Boss J, ni Jeff Roxlop, hindi naman daw magrereklamo yung titira dun sa box perch natin. So ngayon papakita ko na sa inyo kung ano yung itsura nung ginawa kong box perch. Sana matuwa kayo. Ayan, so ang tawag ko sa kanya ay Astro Box, no? Kasi nga, nung bumisita ako sa kila Astro Boy sa Pangasinan, ganito yung nakita kong ano niya, gamit niya. So DIY lang din, pero maganda naman. So why not gayahin natin, no? Alam niya man tayo inggitin. Hindi, mga tropa, kidding aside. Kasi nga, mas madaling gawin to. Hindi siya masyadong mabusisi. Hindi katulad nung una kong ginawa, ito. Matagal gawin kasi nga maraming design, so mabusisi gawin to doon pa lang sa mga pinto, sa mga sidings, sa flooring, tsaka yung mga divider, no? Maraming kailangang ayusin o gawin. So dito naman, very straightforward lang. Gawa lang kayo ng box, gawa kayo ng pinto, yun na yun. Okay?
So dito 5 layer nga. Sa isang layer 2 butas. So ang may lalagay ko dyan ay 10 ibon. So ngayon may mga nakakulong tayo yung mga flyers natin. So kino-condition ko kasi siya kasi mamaya may loading kami sa Gumaca, Quezon sa South Race Training. So minomonitor ko lang yung mga droppings nila, yung condition ng ibon. So katulad nito may nakakulong ako ditong isa. For example, so ganito lang yung ginawa ko. Ito yung pinakalock niya, kumuha kay Astro Boy. Tapos andito na yung ibon sa loob. So makikita ko agad yung droppings ng ibon. So kaya ang ginawa ko mga tropa is hindi yung screen na flooring, ginawa ko ng solid na kahoy. So i-scrape ko na lang yung mga droppings nila every morning. Yan, so ganito. Mas madaling i-monitor yung ibon. So katulad nito mga tropa, ayan, ang ganda ng droppings itong ibon na to, buong buo. So ready na siguro to sa training bukas. Ayan, so ganyan mga tropa, ito yung pinto. Simple yung pinto mga tropa. So ito meron tong butas dito. Ang purpose niyan is paggaling ng karera yung ibon nyo. So dito sila mag-i-stay, magpapakondisyon, magre-recover. Pwede nyo silang pakainin dito, no? So kung meron namang kapares mga tropa, may pinapares kayo, may winnie-widow kayo, pwede kayong gumamit itong ang tawag dito yung chicken wire, no, yung 1x1 na medyo makapal. So ginagawa dyan mga tropa, itong ginawa kong butas dito, shoot nyo lang yan, tapos sa kabila tagusan yan doon. So pwede nyo siyang ihatiin. Yan. So nakadivide na yung isang box ninyo. Pwede kayo maglagay ng kapares dito. Tapos nandito yung cock, no, yung wires nyo. So kaya ito ay screen. Hindi ko ginawang kahoy na pag ganon or patayo. Ang purpose niya para makita niyo nung winiwidow nyo na ibon yung kapares niya, no. Makikita niyo sa loob. Tapos pwede nyo rin tong butasan. In case na gusto nyo pakainin yung kapares niya dito, pwede nyo butasan to, tsaka kayo maglagay ng pakainan dito. So double purpose mga tropa, kaya ganito to. So yan mga tropa, malaking tipid yung ginawa natin. Siyempre yung labor ako nang gumawa. Ang ginastos ko dito sa costing mga tropa is 3,000 pesos. Pero mga tropa, no, hindi ko nagamit lahat yung kahoy. So bumili ako ng 10 bundle ng paleta. Itong 3 inches by 1 inches by 39 inch. Yung makinis na, yung hindi yung aligas-gas pa. So 3,000 ang isang bundle na 10 piraso. 10 yung binili natin na bundle. Ang nagastos ko lang ay 6 na bundle ng paleta. So may natira pang 4 doon. So estimate natin is 1,800 pesos para sa 5 layer. So hindi na masama mga tropa kasi kumpara sa nabibiling yung gantong style ng widow hood box perch, ang alam ko ang isang box nun ay 1,000 pesos. So kung bibili ka ng 10 butas o 10 box, kasi 10 butas to so gagastos ako ng 10,000 pesos. Pero dito mga tropa, gumastos lang ako ng around siguro 1,800 or 2,000 pesos. Sabihin 2,000 pesos. Kasama na yung mga ibang materials, itong chicken wire, itong black screw, tsaka yung mga maliliit pa na kahoy. So around 2,000 pesos. Or sabihin more or less 2,000 pesos. Sobrang tipid na yun mga tropa. Kasi 8,000 o sabihin natin nasa 7 plus yung tipid natin, no? So malaking bagay na yun. At 10 piraso pa to. At nakuha ko pa yung sukat na gusto ko. So sa akin mga tropa, ang naman is kung magagawaan mo, kung kaya mong gawin, kaysa bumili ka, gawin mo na lang, no? Ikaw na yung gumawa. Kung may oras ka naman, ikaw na lang yung gumawa. Ayan. So ito yung natin ginawa dati nung pandemic. So ito yung style ng original talaga na widow hood. Ito yung kay Astro Boy. So Astro Box ang tawag ko dito mga tropa. Okay, sa mga tropa, yun lang para sa ngayong video natin. So sana meron kayong nakuhang tips o idea kung paano gumawa ng gantong Astro Box, no? Or Astro Boy widow hood box perch. So malaking tulong to sa akin mga tropa kasi nga mamamonitor ko na ng maayos yung mga ibon ko. Hindi katulad ng box perch ko dati, hindi ko malaman kung sino yung tumain ng basa, sino yung okay yung droppings. So ngayon, may sarili silang kwarto. So every night or bawat hapon, kinukulong ko sila dito sa kanilang kwarto para kinabukasan ng umaga, makikita ko kung okay ba yung condition nila, yung droppings nila is okay ba. So malaking tulong siya. Tsaka lalo na pagka magre-recover ka galing race. So magandang idea to or magandang siguro sistema ang gagawin ko. Susubukan ko mga tropa, no. Ngayon ko pa lang din naman matatry to. So why not? Okay, so yun lang para sa kanyang video mga tropa. Maraming salamat sa inyong panonood. At
Maraming salamat din pala sa pag-subscribe, no? So maraming salamat sa inyong suporta. So asahan nyo gagawa pa ako ng mga next na video. So sana may natutunan kayo ngayon. Kung nagustuhan mo yung video natin ngayon, please like, share, and subscribe, and hit the bell button para sa mga susunod pa nating video. Abangan nyo mga tropa. Okay mga tropa, so yun lang para sa ngayong video. Kita-kits sa aking mga next vlog. Ingat!